Senator Laila de Lima has asked the cabinet members to use their power under the Constitution to declare President Rodrigo Duterte as unfit and incapable of doing his role as the chief executive. Joyce Balancho will tell us why. Sa mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Duterte, maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Senator Laila de Lima reminds the cabinet members of their power under Article 7 of the Constitution to declare President Rodrigo Duterte as unfit and incapable of being the chief executive of the country. This after alleged Davao Death Squad leader SPO3 Arthur Las Cañas admitted in public how the president, who was then the mayor of Davao, instructed them to kill criminals. The latest senator says these admissions by Las Cañas, if proven true, can be grounds for impeachment. Senator Laila de Lima also claims that the doctrine of presidential immunity is not absolute and it cannot protect President Rodrigo Duterte from high crime charges such as murder. Yes, sa DDS as mayor. Pero yung mga killings ngayon na DDS style, Pangulo na po siya. These are murders. Extrajudicial killings, mass murders, crimes against humanity. In other words, high crimes. One of the grounds for impeachment, aside from culpable violation of the Constitution, is other high crimes. De Lima also hits her colleagues for wanting to file perjury cases against Las Cañas after he retracted the statements he said under oath during the Senate investigation. Ano bang importante para sa atin? Malaman yung buong katotohanan o kasuhan lang yung mga ganyan na mga, somehow they have been stricken by their conscience. The Committee on Public Order and Dangerous Drugs will handle the investigation on Las Cañas' new admissions. Committee Chair Senator Panfilo Lacson says he might schedule the first hearing next week. However, he admits it is unclear to him the legislative agenda of the said investigation. Anong klaseng legislation pa ba? Kasi ngayon, may mga legislation na i-improve natin ma-enhance natin yung capability ng IAS, yung training ng police. Nandiyan na yung mga legislation. So ano pa yung maidadagdag, may kukontribute ng kubarinig natin si Las Cañas doon sa mga nakapending na legislation ngayon. Meanwhile, Senator de Lima challenges the Volunteers Against Crime and Corruption or VACC to show its impartiality and file criminal cases against the president. She also encourages the Integrated Bar of the Philippines to extend help to the families of victims of EJKs and to police and soldiers to remain loyal to their mandate of protecting the people. De Lima adds the public should voice out their opposition to all the wrong things happening in the country nowadays. Karamihan sa atin tahimik pa rin. Huwag naman kayong manahimik. Yung lend your voice of outrage of what's happening in the country. In a separate statement, Justice Secretary Vitaliano Aguirre advises the latest senator to be careful as she was allegedly bordering on citing to sedition. Presidential spokesperson Ernesto Abella reacted shortly after de Lima claimed that the president was a serial killer. Nanawagan ng protesta o people power si Senator Laila de Lima laban kay Pangulong Duterte. Sa kanyang news conference kanina, binatikos ni de Lima ang Pangulo dahil sa umano'y pagiging kriminal. Kasunod naman ito sa pagbaligtad ng testimonya ni SPO3 Arturo Las Cañas na nagsabing may kinalaman si Pangulong Duterte sa Davao Death Squad nang siya ay mayor pa ng Davao City. Si Mayan Corbera sa detalye. Tila inuudyokan na ni Senator Laila de Lima ang publiko na magprotesta matapos himuking magsalita at kumilos para labanan si Pangulong Rodrigo Duterte. Nananawagan po ako ngayon sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa kumikilos upang panagutin ang mamamatay tao na Pangulo ng bansa. Bagamat hindi raw people power ang panawagan niya, sinabi ni de Lima na napapanahon na para tumayo at manindigan at ipaglaban ang karapatan sa hustisya laban sa isang Pangulo na tinawag nitong mamamatay tao at sociopathic serial killer.
Hindi anya dapat magbulag-bulagan ng publiko sa pagiging numero 1 umanong kriminal o murderer ng Pangulo. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nung huli nating ipakita sa sarili natin at sa buong mundo sa lansangan ng EDSA na kahit ang kamaong bakal ng diktadura ay walang binatbat laban sa pinagkaisang lakas at layuning ng sambayanan. Ngayon ay panahon na naman upang tayo ay manindigan at tumayo sa harap ng isa pang kriminal na diktador at rehimeng mapaniil. Ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Ipaglaban natin ang hustisya. Ipaglaban natin ang demokrasya. Katunayan, ang dami raw ng mga ipinapatay nito sa Davao batay sa testimonya ng kanyang kanang kamay na si SPO3 Arturo Las Cañas, bukod pa sa mahigit 7,000 namatay sa Oplan Tokhang o anti-drug operations batay na rin sa utos ng Pangulo. Apila niya sa mga miyembro ng gabinete, gumising na at isalba ang bansa laban sa isang pinuno na anay walang kakayahang pamunuan ang bansa. Maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Sabi ni De Lima, hanggang ngayon wala pang pinagbabayaran sa batas ang Pangulo sa kabila ng libo-libo nitong mga naging biktima. Itinulad pa ng senador sa isang pelikula ni Batman si Duterte na anay pasimuno ng pamamayagpag ng mga kriminal, korap at halang ang bituka. Kabilang narito ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles at ang mga convicted drug criminals na planong ipaabsuelto ng gobyerno. Sa paglantad ni Las Cañas, wala na pong natitirang duda ng atin pong Pangulo ay isang mamamatay tao at sociopathic serial killer. Ito na rin po ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang lahat ng kahibangan sa gobyerno sa ilalim ng rehimeng ito na pinangungunahan ng numero 1 kriminal sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo, walang iba kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginagamit rin daw siya ng pamahalaan para takutin at patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon at ilihis ang atensyon ng publiko sa patuloy na pagmamalabis, kapalpakan at pagtakpan ang madugong kampanya laban sa droga. Malinaw din ang kanilang layunin. Sa gitna ng kampanyang pagpatay sa mga maralita at maliliit na pusher at user, nais nilang sirain ang kredibilidad ng mga nagtataguyod sa karapatang pantao. Laban sa akin, ito ay kanilang isinasakatuparan sa pamamagitan ng pagdawit sa akin sa droga at pagyurak sa aking pagkababae. Hamon niya ngayon sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na lumalaban sa mga kaso ng karumal-dumal na krimen, sampahan rin ng kaso ang Pangulo. Batay anya sa saligang batas, hindi nasakop ng immunity ng Pangulo ang mass murder at maaari itong magamit sa impeachment complaint laban sa kanya. One of the grounds for impeachment, aside from culpable violation of the Constitution, is other high crimes. Wala naman po atang duda na yung mga ganyan partake of high crimes. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, AM1 with 25. Hulihin nyo na ako ngayon! Yan naman talaga gusto nyo! Ikulong nyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you.